dahil isa na naman nag-resign. Talagang mauubos ang tao ni Bongbong Marcos. Marcos, hindi ka ba nakakahalata na yung bagyo ay hindi lumalagpas sa Malacanang? Di ba? Hindi umaalis eh. Talagang kaliwat kanan, sunod-sunod. Hindi ko nga alam kung ano nangyari kay medyo nami-miss na kita, saldi ko. Kailan ka ba ulit lalabas? Baka magpapasabog yan ng malaki sa Pasko. O para may pag-uusapan. Nako, delikado ka. Ikaw, Bongbong Marcos, ang delikado sa Pasko. Ligwak na naman ang isa pang miyembro ng gabinete na nakaladkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. Tingnan mo to ha, DOJ ito. Under kay Boying Remulla. Dati, nung siya ay DOJ. USEC, Department of Justice. Department ng Hustisya. Pero may anomalya ng pagnanakaw. Ganyan po tayo katindi. Yung ombudsman natin, yung anak na hulihan ng kush. Ganyan po katindi. Ha? Sige, tuloy nyo yan. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it was been acted upon. No? So that's what all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may koneksyon ito sa isang construction company na JSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son. 2023 lang na ma-incorporate ang JSJ pero agad itong nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Norte. Ilocos Norte, okay? Ano proyekto nito? 'Di ba? Pinagmamalaki mo yung ICI, Claire. Di sabihin mo sa amin, ito, bagong-bago lang, 2023 lang. Naging contractor. 200 million na agad ang proyekto. Bigla kang yaman, anak ng teteng. Ano ka, anak ng Marcos? Di ba? Ilocos Norte pa. Baka mamaya, kasalanan na naman yan ni Tatay Digong. Mga animal kayo. But, hindi nyo patunayan kung ano ang naging proyekto nito. Bakit siya nagkaroon ng ganong karaming proyekto? Ganong kalaking proyekto? At ano ay papakita ninyo? Halimbawa, sa Davao, may nakita kayong bridge, di ba? Napilit ninanakaw ni Bongbong Marcos. Inamin niya dyan mismo. Magnanakaw si Bongbong. Ang laki ng ninakaw niya, isang malaking tulay. Isipin nyo, pati tulay ninanakaw ni Bongbong Marcos. Ganyan po kaganid yang si Bongbong Marcos. Pati hindi naman dapat sa kanya, ninanakaw niya. Pati credits, ninanakaw niya. Ganyang kakapalang mukha niyan. Panahong pa ni Sara yan yung tulay dyan. Ang ipagmalaki nyo dyan sa Ilocos Norte. Matagal na kayo dyan Anong proyekto we want to see? Dapat alam nyo sa ating mga manunood, sa inyong mga Pilipino, kalampagin natin. Pakita na ng pakita ang Davao ng development nila, ng infrastructure ng Davao. Davao City. Ang Ilocos Norte, ano ipapakita nyo? Windmill. Sige nga. It's about time, kalampagin natin tong gobyernong animal na ito. Ano mapagmamalaki nyo sa Ilocos Norte? Mga kontraktor na katulad nito? 2022 nang i-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto. Isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Kita mo, pagkaupo, in-appoint agad si Cadiz. Hindi lang yan. Kapwa sila tubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging parte rin ito ng President's Legislative Team noong nagtatrabaho pa ito sa Senado. Ayan, di ba? So matagal na tong kasama ni Bongbong Marcos. Tapos,
taga Ilocos Norte. So, hindi pwedeng makalusot si Bongbong Marcos na kung ito ay may anomalya ng kalokohan, huwag mong sabihin, Bongbong Marcos, di mo na naman alam. Parang yung kay Saldico, 3 taong kayo nagnanakawan dyan. Hindi mo rin alam. Bongbong, anong alam mo bukod sa marijuana? Anong alam mo bukod sa cocaine? Ako'y nagtatanong lang. Kasi tropa mo tong mga to dati na eh. Nagkaroon ng anomalya. Ngayon nag-resign. Pero malamang ito katulad nung kay E.S. Bersamin. Pinag-resign. Ganyan naman ang style eh. Para dumistansya. Teka muna, wala kaming alam dyan. Yan ang style ni Bongbong Marcos. Hugas kamay. Mag-resign ka, alis ka dyan. Nabuking ka eh. Dudungis ako sa'yo, alis ka. So para malinis tingnan si Bongbong Marcos, ginagawa niya ang kailangan niyang gawin. Fall guy ka eh. So hindi kita kukonsintihin. Ganun po ang optics na gustong palabasin ni Bongbong Marcos. Pero lahat namang mangyan, sino naglagay? Siya. Saan may proyekto? Sa Ilocos Norte. Kailan niya pakakilala? Dati pa, senador pa ka. Nasa kanya na yan. Nakikita nyo kung paano gumawa ng tropa? Huwag mong sabihin, halimbawa ako, lahat ng tropa ko adik. Gabi-gabi kami lumalabas, kasama ko pa nagtatrabaho, tao ko pa. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako adik, maniniwala ka? Pag nahuli ng pulis, didistansya lang ako? Huwag nga tayo maglukuhan, Bongbong. At tinapnoon ni Senador Amy Marcos para hawakan ang legal affairs ng Ilocos Norte noong gobernador pa si Amy. Isa ka pa, Amy. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just awaiting if there would be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far. Unang idinawit si Cadiz So, based on allegations, kaya lang may record po yan eh. Diba? Kaya nga si Lacson, diba? Yung dalawa, napilitang ipaamin ni Lacson. Inamin niya, pero hindi daw alam ni Bongbong Marcos. Naalala niyo yung dalawa? Kasi nasa record. Hindi nila pwedeng itanggi. They have to admit it. Ang i-deny lang nila, hindi nakakarating kay Bongbong Marcos. Ginamit lang yung pangalan ni Bongbong Marcos. Yun yung style. Same thing dito. Ganyan ang gagawin. Hindi namin alam yan. Siya lang ang gumalaw dyan. Tagal mong kasama, hindi mo alam. sa flood control scandal ni resigned Congressman Zaldico bilang bagman umano ni Pangulong Marcos. Pero walang direktang komento ang DOJ dito. Nauna nang sinabi nito na walang involvement si Cadiz sa mga nagiging investigasyon ng ahensya sa flood control scandal. Alam nyo, simple lang yan. Hindi nila didiinan to si Cadiz. Okay? Because it's public knowledge, tao to ni Bongbong Marcos. At imposible na hindi involved dito si Bongbong Marcos. Siguro to the very least, tanga nga lang siya talaga. Pero I don't believe that. Hindi ako naniniwala that. Kasabwat to si Bongbong Marcos sa sinasabi ni Saldico na hindi naman nila pwedeng itanggi kasi may record kaya nga pinagre-resign. Pero walang kaso, hindi sabi nga din ng 'di ba DOJ, hindi pati ombudsman wala silang kasi accusation pa lang, 'di ba? Hindi nila didiinan. Kasi pag diniinan mo yung mga kasamahan ni Bongbong Marcos, pag yan napikon, ikakanta siya. Tingnan nyo ngayon, di ba? Asa na etong sa DPWH, nakatakas, umalis. Naniniwala ba kayong nakatakas yun? Hindi, pinatakas yun. Di ba?
Si Saldico, feeling nyo talagang gusto nilang pabalikin? Hindi nila pababalikin. Pag nakabalik yan dito, ididiin yan si Saldico sa korte, itong si Bongbong. So same thing dito. Yan ang style nila. Kunwari lang resign, tas tahimik ka na, alis ka muna, pahinga ka, punta ka sa ibang bansa, relax ka lang doon, pero hindi ka namin didiinan. Sino didiinan namin? Si Bato, si Bongo, si Cheese, si Diskaya. Yan, yung mga yan. Diba? Alam naman natin kung saan sila didiin eh. Oh. Ay, sinabi na nga, pati asawa niya, tsaka yung bayaw niya eh. May nag-iimbestiga ba doon sa kapatid ni Lisa? Oh, no, yung bayaw niya, yung kapatid ng asawa niyang si Martin, may nag-iimbestiga ba? Wala, hindi nila didiinan yan. Pakitang-kita lang, tao lang yan sa sa optics lang nila sa media, kunwari ginagawa yung trabaho, pero hindi. Hindi po nila ayanin yan.